Hello mga kasari! Welcome back to my channel, Aling Tindara Vlogs. So for today's video, magluluto tayo ng gulay na pinakbet with bunga ng malunggay. So panoorin nyo guys, samahin nyo ko habang naghihimay ng mga gulay. Alam nyo ba, ang malunggay ay may mga benefits o vitamins na makukuha dito. Yung iba, hindi nila ito masyadong binabalatan. Yung matanggal mo lang yung pinakadulo niyan ay okay na. Tapos puputol-putulin mo nga lang siya. Kaya lang sa amin dito, pagka nasa wala ka na sa bukid, syempre, kailangan nating balatan ng maayos yan kasi hindi nila kakainin. So sa inyo ba guys, nagluluto din ba kayo ng ganito? Alam ko sa ibang place ay hindi nila alam na kinakain ang bunga ng malunggay. So panoorin mo tong video na to kasi baka sa place ninyo ay madami kayong bunga ng malunggay. Magluto ka minsan para pag nalasahan mo masarap, ayan, i-share mo na din sa mga kapitbahay mo. So, ganyan lang guys. Balatan mo lang, tapos putol-putulin mo. Tapos, iset aside. And then, eto na, yung sunod naman natin ay yung kalabasa. Kailangan guys, kapag bibili kayo ng kalabasa, piliin nyo yung mga, yung maligat yung, niya, yung texture. Kasi meron dyan yung parang malabsak ba tawag doon? Yun yung ganon. So, paano mo ba malalaman na maganda yung kalabasa? Pag nakita mo yung binilhan mo habang hinahati niya, nahirapan siyang maghati, ibig sabihin, yung kalabasang binibili mo ay maligat. Tapos sa iba naman, alam nyo ba na yung kalabasa ay hindi naman talaga dapat binabalatan. Kasi sinasama yan sa gulay habang niluluto mo. Yung balat niyan guys ay lumalambot. Actually, dati nga sa amin, di ba? Sa province, pag nagluluto kami ng pakbet tapos may kalabasa. Actually, hindi namin talaga binabalatan yan. Masarap naman siya pagka naluto, malambot din naman. Dito lang kasi sa atin yung nauso yung kailangan balatan mo lahat ng gulay, di ba? So, ayan, ang dami ko nga kalabasang binalatan dyan. Tsaka alam nyo guys, yung kalabasa, hindi lang yan pang pinakbet. Masarap din yan guys sa ginataan. So, ayan, iset aside din natin. Ayan, natapos na nga natin yung malunggay. Ngayon, kalabasa naman, tapos iset aside natin. Isunod naman natin yung ibang gulay. So, ayan, yung ampalayang gamit ko dyan ay yung native na ampalaya. Then, sa mga hindi nakakaalam, ang ampalaya ay may maliliit, tsaka merong mahaba. So, parehas lang din naman yan guys na mapait. Kaya lang sa mga taga Northern Luzon, pagka nagluluto kami ng mga pinakbet or dinengdeng, mas ginagamit namin yung ganyan, yung maliliit na ampalaya. Tapos yung talong naman ay native din yan na talong. Yung talong din may mahaba at may maiksi. Meron din dyan guys yung mga payat. Tsaka meron yung matataba na mahaba. Yun yata yung talong na Tagalog, yung tawag doon yung mahaba na talong na mataba. So, ayan, yung mga maliliit na yan, mga native. May dyan, may nabibili ka dyan sa palengke. O kaya, syempre, pagka nasa province ka, yan yung mga usong gulay. Yung mga native lang. So, dito gagamit naman ako dito ng siling haba.
Actually, dapat ito talaga. Meron ginagamit talaga na sili na mahaba din, kulay green, ganyan. Hindi siya maanghang. So, dahil nandito tayo ngayon sa Maynila, wala tayong ganon, yung sili na hindi maanghang. So, ayan, balatan natin yung bawang, sibuyas. So, sa bawang naman guys, ang ginagawa ko ay pinupukpok ko yan. Ibig sabihin, dinidikdik ko. Kapag kasi dinikdik mo yan guys, mas madali siyang balatan. Tsaka syempre, yung ating lulutuin, mas malasa kapag yung bawang ay nadikdik siya. Kumbaga parang mas mabango. Mas mabango yung bawang habang niluluto mo kasi parang napalabas mo yung aroma niya talaga. Yung katas niya, yan. So, pipinuin pa natin yan. Tapos yung bawang ay yung sibuyas, pipinuin din natin. Actually, hindi naman na dapat yan pinipino-pino pa guys. Nasa sa inyo na yan kung anong klaseng hiwa ang gawin nyo sa bawang at saka sa sibuyas. So, pinapaano lang natin, pinapalasa lang natin. Kumbaga, pinapadami natin yung sibuyas natin. So, ito sa kamatis. So, sa kamatis naman tayo. Alam nyo ba na ang kamatis ay masarap din yan. Pwede yan sa sinigang, pwede siya kahit saan, pwede mo yan ibilad, tapos ano yan, papakin mo lang siya. So, bakit ang dami ko nga palang kamatis, no? Actually, guys, mas madaming kamatis, mas masarap. So, para ka lang nagluluto ng pinangat na isda, diba? Ang nagdala ng isdang pinangat ay yung kamatis. So, ganun din dito sa pinakbet nating gulay. Ang nagdala ng lasa nito ay yung kamatis. Tapos, ito naman ang ating lady finger. Ito yung okra sa atin. Ayan, yung iba dyan ay medyo luma na. So, pagka bibili ka sa palengke, kailangan aga-agahan mo. Kasi, alam mo yung pagka na-late-late ka pa ng punta sa palengke, makakabili ka ng pinagpilian na. So, ganyan ang aking okra ay medyo pangit na. So, pagka ganyan na may mga itim-itim yung okra, kinukuskus ko naman yan, guys. Tinatanggal ko yung itim-itim niya. So, yung hindi masyadong natanggal dyan ay talagang dikit na din yan. So, wala namang issue dyan kung hindi matanggal. Ang atin lang, kung kaya mong alisin, pwede mo naman din yung alisin. O yan, diba guys, may design pa yan. So, dito, nagpakulo na din ako ng pork. Ang pork na gamit ko dito ay yung pork belly. So, pinakuluan ko na yan, malambot na. Tas ngayon ay i-slicein natin ng maliliit. Tas mamaya ay igigisa natin yan hanggang sa magputok-putok. Ibig sabihin, yung nagmanti-mantika na siya, nagputok-putok na siya.
So, dito guys, antayin lang natin siya hanggang sa mag-golden brown ang ating pork belly. Tapos kanina nga guys, diba nakita nyo, nag-inisa na natin yung sibuyas, yung bawang, tapos yung pork belly. Yan. Mas malasa na yan guys. Kasi yung lasa ng sibuyas, lasa ng bawang ay dumikit na talaga siya dyan sa ating pork. O yan, ready na. So ilagay na natin guys yung kamatis. So sa kamatis ay konting halo-halo lang. So ayun, siya nga pala nasunog yung ating sibuyas sa kabawang kanina. Sobrang tagal natin na diba nakita niyo sunog ng konti. Pero okay na din yan. Mabango pa din naman yung ating niluluto. So yan, malambot na yung kamatis. O, tingnan mo. Sabi ko sa inyo kusa namang lalambot talaga yan. Yan, pinipiga-piga ko talaga yan para yung ano niya, yung katas niya tsaka yung balat ng kamatis ay maghihiwalay. So magiging ano na siya, parang magiging tomato paste na siya. Yan, ilagay na natin yung bunga ng malunggay. Tapos konting halo. Ayan, inilagay ko na rin pala yung siling haba. Magkasabay yan sila habang papalambutin natin. So, ayan, maglalagay na tayo ng bagoong na isda. Pwede kayo dyan gumamit guys ng bagoong na yung alamang. O kaya kahit di kayo gumamit, pwede kayong gumamit ng asin lang kung ano yung mas preferred ninyo na pampalasa. Tapos naglagay din ako ng isang basong tubig. Para mas yan yung tubig na yan, yung tutulong dyan para mapalambot natin yung ating lulutuin. So, diba guys, talaga malapit na yung maluto. So, ayan, isunod na natin yung ampalaya tsaka yung okra. Then, mamaya na yung talong. So, mamaya na din pala guys yung kalabasa. So, wala pala yung kalabasa. Yun yung isusunod natin dyan. So, ayan na. Ilagay natin yung kalabasa. O, diba? Konting halo-halo na lang. Malapit na tayong makaluto. So, ayan, pag umabot ka na sa video ito guys, ay pa-subscribe naman, pa-click ng subscribe button, tsaka pa-like, and then mag-iwan ka din syempre ng bakas. So, ayan, luto na yung ating gulay. So, ayan guys. Tada! Ayan, diba? Looks yummy.